Ang layunin natin sa araw na ito ay naipaliliwanag ang kahalagahan ng komunidad. Ang kahalagahan ng komunidad sa buhay ng isang bata. Mahalaga sa akin ang aking komunidad. Dito ako isinilang ng aking mga magulang. Dito rin ako nakatira kasama ang aking mga magulang at mga kapatid. Dito rin ako nag-aaral. Marami akong kaibigan at kapitbahay sa aking komunidad. Sa aking komunidad ay may parke, palaruan, pook, sambahan, paaralan, munisipyo, palengke o pamilihan, ospital at himpilan ng pulis. Pinagmamalaki at pinahahalagahan ko ang aking komunidad. Bakit mahalaga ang komunidad sa buhay ng isang bata? Mahalaga ang komunidad sa buhay ng isang bata. Sa loob ng komunidad, namumuhay ang mga pamilya na kinabibilangan ng mga magulang at mga anak. Dito, nagsasama-sama, nagtutulungan at nag-uugnayan ang mga kasapi ng pamilya para sa iisang layunin. Sa komunidad, natututo na ang mga bata ng iba't ibang makabuluhang bagay para sa kanyang buhay. Nagagaya ng isang bata ang kanyang mga nakikita sa komunidad na kanyang kinabibilangan. Mahalaga ang isang maayos, payapa at masaganang komunidad para sa isang batang lumalaki. Kapag maayos ang isang komunidad, namumuhay ng masaya at ligtas ang isang bata at lahat ng mamamayan. Dito nahuhubog ang pagmamahalan, pagkakaisa, pagtutulungan, paggalang, kapayapaan, at pag-uugnayan ng mga kasapi ng pamilya tungo sa pagsulong at pag-unlad. May tungkuling ginagampanan ang bawat kasapi ng komunidad. Ang kanilang tungkulin ay isinasagawa sa komunidad para sa kaayusan at kaunlaran. Nakukuha sa komunidad ang mga pangangailangan ng mga tao mula sa taglay nitong kapaligiran at mga likas na yaman na bumubuo sa komunidad. Ang mga pangangailangang pisikal, sosyal at panlipunan ay ipinagkakaloob ng komunidad sa mga tao sa pamamagitan ng mga paglilingkod o serbisyo ng kapwa, mga samahan at pamahalaan. Pagpapahalaga sa iba't ibang uri ng pamumuhay sa sariling komunidad. May iba't ibang uri ng pamumuhay sa isang komunidad. May pamilyang mahirap na namumuhay sa komunidad. Pamilyang katamtaman ang pamumuhay. Mayroon ding pamilyang mayaman, malaki ang porsyento ng bilang ng mahihirap na pamilya sa isang pamayanan. Nangangahulugan lamang na marami ang pamilyang nangangailangan. Subalit, anumang katayuan natin sa buhay, mahirap man o mayaman, may tungkulin tayo sa ating kapwa na tumulong at maglingkod sa oras ng pangangailangan. Tungkulin natin na igalang ang ating kapwa anuman ang katayuan nito sa buhay. Dapat nating itanim sa ating isipan na tayo ay pantay-pantay sa mata ng Diyos. Pagpupunyagi ng mga tao tungo sa pag-unlad ng komunidad. Pagmasdan ang mga larawan kung paano nagpupunyagi ang mga tao sa pag-unlad ng kanilang komunidad. Ano-ano ang nakikita mo sa larawan? Paano ipinakikita ng mga tao ang kanilang tungkulin sa kapwa? Walang sino man ang nabubuhay na mag-isa lamang sa mundong ito. Kailangan natin ang ating kapwa upang mabuhay ng masaya at nagtutulungan. Lahat tayo ay may tungkulin sa ating kapwa. Ang mga mamamayan bilang yaman ng bansa. Mahalaga ang mga mamamayan sa isang bansa. Sila ang lakas bisig ng bansa.
Yaman ng bansa ang mga taong produktibo. Kailangan ng bansa ang mga mamamayang produktibo. May pinag-aralan, may disiplina, mga inventor, at mga pinunong tapat maglingkod at may malasakit sa kapwa. Sila ay nagsisikap para sa kaunlaran ng bansa. Ang mga mamamayan ang gumagawa at naghahanap buhay upang umunlad ang isang bansa. Nakasalalay sa uri ng mga mamamayan ang pagsulong ng bansa. Mga pangangailangan ng tao. Bahay, damit, pagkain, at gamot. May mga pangangailangan ng tao upang mabuhay ng masaya at matiwasay. Kabilang sa mga pangangailangan ng mga tao ang sumusunod. Matatamo ang mga pangangailangang ito sa pamamagitan ng pagtutulungan. Ang mga taong tumutulong sa atin ay mahalaga sa komunidad. Mahalaga ang kanilang gawain at hanap buhay upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan sa komunidad. Mga taong naghahanap buhay at inaasahan. Malaki ang ginagampanan ng mga taong naghahanap buhay. Sila ang inaasahan ng kanilang pamilya at sa pagsulong ng bansa. Bukod dito, sila ang nagbibigay ng pangangailangan ng pamilya at nagbabayad din sila ng buwis para may pondo ang pamahalaan. Umaasa ang mga kabataan na may edad 1 hanggang 17 at matatanda o mga senior citizen na hindi na makapaghanap buhay sa malalakas at naghahanap buhay. Umaasa rin sa kanila ang pamahalaan sa pamamagitan ng wastong buwis ayon sa kanilang kinikita. Ang buwis ay ginagamit sa mga paglilingkod at mga proyekto ng pamahalaan para sa mga mamamayan. Kailangan ng mga taong nasa wastong gulang na magtrabaho at maghanap buhay upang kumita para sa mga umaasa sa kanila. Pahalagahan ang mga taong naghahanap buhay. Salamat sa inyong panunood. Sana'y nagustuhan nyo. Kung gayon, paki-like, share, and subscribe ang aking channel. At kung maaari, paki-click na rin po ang bell button para ma-update kayo sa aking mga video. At kung meron pa po kayong suggestion, tanong, na gusto nyong i-upload ko dito sa channel ko, paki-comment na lang po down below. Salamat!